mga batas at palatuntunan. At igidiba ang pader na nasa gitna na nagpapahiwalay, na inalis. Si Kristo po ang tinutukoy dito na inalis ang pagkakaalit sa pamamagitan ng kanyang laman. Si Kristo po yun Siya nag-alis nung pagkakaalit sa pamamagitan ng kanyang laman. Pati yung kautusan na may mga batas at palatuntunan. Upang sa dalawa ay lalangin sa kanyang sarili ang isang taong bago. Makita mo si Kristo lumalalang Siya ang lumalalang ng isang taong bago. Ano ba ang kinuha niya na dalawa? Pinagsama niya yung dalawa para makalalang ng isang taong bago. Ano ba yung dalawa na yon? Itaas nga natin yan, Brother Willie, sa 11. Kaya nga, alalahanin ninyo na kayo noong una, mga hentil sa laman. Ang kausap dyan ni San Pablo, kapatid, ang kausap dyan ni San Pablo, mga taga-Epeso, mga hentil. Huwag mong kakalimutan yon, baka ipalagay natin tayo, magkakamali tayo. Ang kausap dyan, mga taga-Epeso, alalahanin ninyo nung una kayo, mga hentil. Nung una na hindi pa sila kaanib sa iglesia. Kasi nung sinusulatan sila ni Pablo, kaanib na sila sa iglesia. Pero nung hindi pa sila kaanib, nung una mga hentil kayo, sabi ni Pablo. Ano ngayon? Nung panahon na yon, sa 12, na kayo ng panahong yaon ay mga hiwalay kay Kristo. Yung mga taga-Epeso na ngayon ay Kristiyano na, nung panahong nakaraan, kayo ay kahiwalay kay Kristo, mga di kabilang sa bansa ng Israel, mga taga-ibang lupa tungkol sa mga tipan ng pangako na walang pag-asa at walang Diyos ang liban. Ganun yung mga Epeso nung una. Tatapwat ngayon kay Kristo Jesus. Kayo na noong panahon ay nalalayo, ay inilapit sa dugo ni Kristo. Sino ba yung kayo? Yung mga hindi na Epeso. Kayo, nung panahong yaon, nalalayo kayo, pero ngayon inilapit sa dugo ni Kristo. Nung mailapit na, ano sabi? Sapagkat siya ang ating kapayapaan. Yung salitang ating kapayapaan, between the Ephesians, mga Epeso, at kay San Pablo, na kumakatawan naman sa Israelita, siya ang ating kapayapaan. Si Kristo ang naging dahilan ng pagkapayapa sa pagitan ng mga hintil na taga-Epeso at saka ng mga Hudyo. Siya ang ating kapayapaan, si Kristo, na kanyang inalis niya ang pagkakaalit sa pamamagitan ng kanyang laman. Kahit mga batas na may mga palatuntunan, inalis na rin niya. Si Kristo pala ang nag-alis nung pader sa... Sa oras na ito mga kaibigan, muli po ako po'y nagpapasalamat sa lahat ng mga nakantabay dito sa ating programang Expose the Truth. Isang reaction video na naman po ang ating gagawin dito. Ito po ay video ng ating kapatid na Eli na kung saan po mga kaibigan ay pamamalian niya yung turo ng mga iglesia ni Kristo tungkol po sa sinasabi nila sa Efeso chapter 2 verse 15. Na kung saan yung pinag-isa daw ng Diyos doon sa Efeso chapter 2 verse 15 na dalawa, Diyos at saka tao daw ang pinag-isa para lalangin ang isang taong bago. Pero ano nga ba ang katotohanan? Ayon sa Biblia doon po sa Efeso chapter 2 verse 15. Panoorin po natin kung paano po igiba ito ng ating kapatid na Eli Soriano, mga kaibigan. Po, makalalang ng isang tao, Efeso 2:15. Na inalis ang pagkakaalit sa pamamagitan ng kanyang laman, kahit kautusan na may mga batas at ang palatuntunan, upang sa dalawa ay lalangin Alin sa yung dalawa? Alin ang dalawa? Yung hintil. Na dati yung hintil malayo kay Kristo, hiwalay sa Israel, hindi kabilang sa pangako. Tinawag yung mga hintil, isinama sa mga Hudyo, para yung dalawang grupo makalalang ng isang taong bago. Sa ganon, ginawa ang kapayapaan. Kasi nagkaroon na ng peace between the Israelites and the Gentiles.
pinagsama sila sa isang katawan. Aling katawan? Tuloy natin sa 16 ng Efeso, 2:15 yan eh. At upang papagkasunduin silang dalawa sa isang katawan sa Diyos. Kita mo? Pinagkasundo yung dalawa sa isang katawan sa Diyos. Kanino yung katawan? Sa Diyos yun. Ha? Pinagkasundo yung dalawa. Sino yung pinagkasundong dalawa? Yung Hintil sa Israel. Pagkasunduin silang dalawa sa isang katawang sa Diyos. Sa pamamagitan ng krus na sa kanya'y pinatay ang pagkakaalit. Nawala yung alitan ng Hudyo't Grego. Kaya pagdating kay Kristo, Walang magiging Hudyo o Griego man. Walang magiging alipin o malaya man. Walang magiging lalaki o babae man. Sapagkat kayong lahat ay iisa kay Kristo Jesus. pinagkasundo na, Hudyo, Grego, babae, lalaki. Wala nang distinction, pati sa pagkatao. Kasi sa Hudyo po, mas mataas ang kanilang paniwala sa sa lalaki. Ang mga babae inferior. Kaya pagdating kay Kristo, wala nang Hudyo, wala nang Grego, wala nang laya, walang alipin, walang babae, walang lalaki, kundi lahat sila pinag-isa na, iisa na kay Kristo. Kaya yung dalawa, pinag-isa. Saan pinag-isa? Taas mo sa 16 uli ng Efeso. Upang pagkasunduin silang dalawa sa isang katawan sa Diyos. Ayun. Yung katawan nyo ng iglesia. Kaya tinanggap na sa iglesia mga Hintil. Ayan. Ginawa na niyang isang taong bago. Alin yung isang taong bago? Yung dalawang grupo, Hudyo at saka Hintil, pinagsama sa iglesia, pinanguluhan ni Kristo, yun ang isang taong bago. Hindi tao't Diyos yung pinagsama para gawin ni Kristong isang taong bago. Lalabas, pag tao't Diyos, lalabas yung Diyos ginawang tao ni Kristo. Mali. Ang liwanag naman kasi dito talaga mga kaibigan, no? Hindi naman po ito gawa-gawa lamang po ng kapatid na Eli. Talaga namang nababasa sa Biblia na ang pinagkaisa dyan ay yung Hudyo at saka Hintil, na kung saan dyan po gumawa ng Diyos ng isang taong bago. Yun po yung tinatawag na Kristiyano sa panahon natin mga kaibigan. Tayo po yung itinatag ng Panginoong Jesucristo, yung tao, yung sumasampalataya sa Diyos, hindi po yung sekta na tulad sa sinasabi ng mga iglesia ni Kristo at saka iglesia katolika. Hindi po tama yon. Ako po ay isang iglesia ni Kristo. Totoo po ba na ang Diyos at ang tao ang pinag-isang taong bago? Aral po natin na kayo po ay dating iglesia ni Kristo. Totoo po ba? Kayo po ang tatanungin ko na dating... Aba, hindi. Unfair yun. Hindi naman siya ang authority. Ang mas mataas si Manalo si Manalo nagpasulat ng pasugo Unfair ka lalabas doon. Unfair. Tama po yun mga kaibigan. Sulat naman talaga ng mga iglesia ni Kristo. Ka doon. Ayun ang pasugo lagay mo nga yung pasugo. Ayan October 1939, page 25. Yan ba naman nagdudumilat na yan? Ayaw mo pang tanggapin? Pinapatunayan lang yan na yung aral ninyo mali-mali. Minsan Far East, Pilipinas. Minsan hindi Pilipinas. Pakikita ko sa iyo dalawang pasugo. Pakinggan mo ha. Sa pasugo, November 1967, page 33, ganito po ang mababasa. It is clearly testified to by history that the Far East is the Philippines. Ayan, noong 1967, ang Far East, Pilipinas. Inatake ko ng inatake. Ba, noong 1997, iba na. Ano sabi? Sa July issue, page 5, let us set this clear. We have never thought that any mention of the expression Far East refers to the Philippines. Hindi ba yan pagtatanggi sa sinasabi nyo ng dati? O, tama? Isa pa. Ano pa isa? Si Manalo raw ang binhi ni Abraham. Mamaya konti, tinanggihan na naman. Hindi katakatakay. Ganyan talaga aral ni Manalo. Pag tinututulan ni Soriano, nababago. Pakinggan nyo. November 1976, page 14, issue po ng pasugo. The prophecy states that he, whom God had chosen or taken from the ends of the earth, the fulfillment of which is undoubtedly Brother Felix Manalo, is the seed of Abraham. Sino raw po ang seed of Abraham? Si Manalo. Undoubtedly pa nakalagay. Walang kaduda-duda.
Ang binhi ni Abraham, si Manalo. Nung atakihin ko, ano lumabas? Pagkaraan ng ilang taon, 30 taon, o, tingnan niyo. July 1999, page 4 ng Pasugo. There is only one whom God acknowledges as the seed of Abraham, the Lord Jesus Christ. Sino ba talaga ang seed of Abraham? Si Manalo o si Kristo? Kahit lesya, Dito mga kaibigan, yung mga iglesia ni Cristo, alam nyo mga kapatid, lawakan lang natin, maging open-minded lamang po tayo. Makikita natin yung mga katotohanan. Well, kung ayaw yung tanggapin, edi wala din problema, no mga kaibigan. At sana lang, yung mga miyembro po ng iglesia ni Cristo, dapat sana mga kaibigan ay maging open-minded po tayo. Titignan natin yung mga katotohanan. ni Kristo, kapatid, dapat tanggapin mong ito mali. Di ba? Dapat, if we are honest to our conscience, and to our mind, tanggapin mo, mali talaga ito. Minsan si Manalo, minsan hindi. Mali talaga. Ganon din, ang pinapatunayan nilang dalawang pinag-isa sa Pasugo noong 1939, ang Diyos at saka ang tao. Mali yun, kapatid. Hindi po totoo yun. Sa 23 nga po niyang taon na pagtuturo ng mga aral na Iglesia ni Cristo, yun po ba'y doktrina natin? Ang isinulat sa Pasugo, yo'y legal na isyu ng Pasugo na ipinamigay sa mga tao, at yun, hindi mo alam, hindi pa siya ipinanganak nun. Itong nagsasalita mga kaibigan ay dati pong miyembro o dating ministro ng Iglesia ni Cristo, na kung saan ay umalis po sa pagka-Iglesia ni Cristo, pumasok po sa MCGI o ang dating daan, at naging kasama na po ng MCGI ito, mga kaibigan. Sa makatwid, yun ang legal na aklat. Bakit? Duda ka? Magtanong ka kay Manalo, kapatid, kung duda ka. Mali talaga yung kahit saan mong daaning analysis yun, mali yung kapatid. Hindi nangangailangan. Actually, miyembro ka ng Iglesia ni Cristo. Si kapatid na Abner, dito sa amin, miyembro lang din siya ngayon. O di pareho lang kayong miyembro ngayon. Ibig ko po sabihin, O di ba? Pero hindi naman yun ang pinag-uusapan pagka-miyembro o pagka-ministro. Pinag-uusapan yung aral. Na ang aral ni Manalo, ang pinag-isa raw, yung Diyos at ang tao. Hindi totoo yun. Ang pinag-isa sa Efeso 2:15, si Chris, ang Hudyo at ang Griego o ang Hintil, tapos ginawang pangulo si Kristo. Doon nakabuo ng isang taong bago. Yan. si kapatid na Abner po ba'y dating ministro nga? Meron pa nga siyang award eh. 23 taon. Oo, pinakamabunga pa nga siya dun sa Mindanao. Credentials. Cotabato po. Pinakamabunga siya ron eh. May award siya ni Manalo galing sa Central, di ba? Ano pong dahilan ng pagkaalis niyo sa Iglesia ni Cristo? Mabuti, kwento mo kapatid na Abner. Pero, ipinagpapauna ko sa'yo, yung sinasabi nila ngayon na yan daw tiwalag, hindi totoo yun. Ang totoo nga, nung August yata yun, nakakuha pa siya ng transfer eh. Mula sa Mindanao, nagpapatransfer siya rito sa Central sa Quezon City. Akala nila Central sa Quezon City siya magta-transfer. Hindi nila alam, magta-transfer siya sa Central sa Apalit. Sige, kapatid na Abner. Ang aking Maganda yung tanong, no? Ito, napakaganda, no, mga kaibigan? inaamin na dahilan kung bakit ako lumayas dyan. Sapagkat ako'y binutasan po lang 1999 pa. Nung ako ay nakinig sa Aral Brad Ellis sa DCRH. Narinig siya nung iskan na nakikinig siya sa radyo. Magtanong kayo, itanong nyo sa ministro, sa Libak Sultan Kudarat. Nangyari yan. Pagkatapos, ikalawa, nung ako'y nakita ng scan sa Pikit, Pikit, Cotabato Province, na ako'y nanood sa programa ni Brad Ellis sa RP9. Nakita rin ako ng scan. Naisumbong din ako. Pagkatapos, yung ukol po sa comics, April 26 po yun, na hindi ako. So, para po sa mga Iglesia ni Cristo po pala, mga kaibigan, ayon sa pananalita
itong dating ministro ng Iglesia ni Cristo, bawal sa kanila na maki-attend sila kay kapatid na Eli o manood sila kay kapatid na Eli. Yun yung direksyon ng kanyang salita eh. Ako kumuha ng kopya sapagkat walang masasabi nating writer at walang publisher ang ganong comics, hindi ako kumuha. Ang tanging dahilan So lumalabas yung comics, parang sinasabi niya na kung bakit ako'y sinilipan, doon po sa resibo na pagsamba ng kabataan. Ayan. Ngayon, doon na ba, meron bang due process na ginawa? Meron bang taga-sentral na pumunta sa lokal upang magsiyasat? Wala. Ayan. Ang sabi, maghintay na lang ako sa pasya sa pagkakamali ukol sa resibo na hindi naman ako ang may gawa, kundi ang ingatyaman. Pagdating ng pasya, ang pasya, hindi written, verbal. Kaya hindi na ako naghintay. Sapagkat alam ko, 1 linggo na wala na akong tinanggap. At sa totoo, kahit wala pa ako natanggal o hindi pa ako nilisan daw ng tungkulin, automatically, ang 1 linggo ay hindi na ibinigay sa akin 4,500 plus yun, kapatid. Ayan. Pati yung hospitalization ng anak ko na 2,800 hindi ibinigay. Ano ang sagot ng tagapangasiwa? Hindi namin ibigay, Brad. Floating ka kasi. Tama ba yon? Pinagserbisyuhan ko. Kaya anong sabi ko sa asawa ko, si magbalot na. Hindi ko na hintayin yung pasya. Walang tawag na magkaroon ng investigasyon. Kaya nang kami ay on the way na sa Davao City, na yon ang lugar namin na masasabing doon ako lumaki, doon ako nag-aral ng elementary hanggang high school. Doon, pauwi kami. Nandiyan ang asawa ko. Ayan, natanggap ko ang tawag sa cellphone. Sorry, Brad Abner, suspendido ka. Sabi ko, bakit sabihin mo pa ngayon? Kahit pa sabihin mo ngayon ako'y suspendido, lumayas nga ako dyan. Lumayas ako, huwag nyo na akong disturbuhin. Pero kung ano man ang sinasabi ni Manalo sa'yo, bahala siya. Patunayan lang niya ang akin lang tanging, ang tanging masasabi kung may maipakita siya na kaso ko, liban sa resibo na may pinirmahan ako, na kaso ko, okay, ihayag niya. Sapagkat baka may sinasabi sa'yo na iba sa aking pinahayag, bahala kayo. Basta yun ay tatayuan ko, kapatid. Yung sinasabi ni kapatid. Ayan po mga kaibigan, matindi yung sinabi ni Brad Abner, tungkol po sa kanyang pag-alis. Resibo pala, yung dahilan kung bakit siya tinanggal. Ito mga kaibigan, mga Iglesia ni Cristo, nasa sa inyo na po kung paniwalaan nyo ito o hindi. Labas na tayo dyan mga kaibigan. Tayo lamang po kasi yung totoong aral yung aral po yung ating bigyang pansin dito. Kapatid na Abner, na resibo nung abulo yan nung kabataan, ang nagkamali yung sekretaryo yung nagsulat, kapatid na Abner. Ang halagang involved, magkano? 68 pesos po. 68 pesos 68 pesos lang pala yung yung dahilan kung bakit pinagalitan, pinagbintangan si kapatid na Abner. Hindi naman niya kinuha, nagkamali lang ng pirma Kinundina na siya. Alam niyo kung ba't siya kinundina? Kasi nga, nakita siya nung iskan na nanonood sa programa ko. Yung pala mortal sin kay Manalong manood sa programa ni Soriano. Iyon po pala mga kaibigan ang dahilan kung bakit naman po talaga kinagalitan itong ministro ng INC dahil nanood sa video ng ating kapatid na Eli o sa Bible study o doktrina ng ating kapatid na Eli. Yung po sa sinabi niyo, Brad Abner, hindi ko kayo umalis sa Iglesia ni Cristo, kundi, ibig kong sabihin, hindi po kayo natanggal, suspendido po kayo. At kung hindi po siguro, marahil hindi ibinigay yung 4,500 na tulong nyo no 1 linggo, maaaring wala pa kayo dito. Sa 4,500, wala ako rito. Tanungin mo si Brad Eli kung nagbigay ba ng piso sa akin. Naunawaan ko ang doktrina rito. Nakita ko ang mali-mali. Hindi ko matanggap na si Felix Manalo Angel. Hindi ko matanggap na tao si Cristo. Lumayas ako dyan. Kahit peso wala akong tinanggap. Nagtatahi ang asawa ko sa pamamagitan ng pananahi ng damit para makakain kami. Kinuha ni Manalo 4 anak. Tama ba yun?
Kinuha ang 4 kong mga anak, binigay ang lahat ng karangyaan doon. Ang sabi ko, kahit hindi kami magkita ng 4 kong mga anak, manatili ako sa samang ito hanggang sa katapusang himla ng buhay ko. Tandaan mo yan. Naliwanagan na talaga ang pagkaunawa ni kapatid na Abner, ano? Bali, yun po ay personal na ano, kaya hindi ko na ho masasagot pa yun. Hindi, ako may alam ako, kapatid, ano? Hindi dapat paghinalaan na kaya siya umalis dahil hindi binigay yung 4,000 niya. Ang paniwala ni kapatid na Abner, pag hindi ibinigay sa iyo yon, hindi ka na kinikilalang kasama. Kaya naman siya nagkaganon na parang ano na rin siya, gusto niya na ring let go, parang ganon. Kasi nga nakapakinig na siya doon sa aral na sinasabi ko sa radyo at saka sa telebisyon. Contributing factors yon. Huwag nating pintahan ng masama si kapatid na Abner na para bang dahil sa pera, kaya siya pumunta rito. Nabotismohan nga siya, hindi pa kami nagkikita eh. Ni 5 nga, hindi ko man siya nabibigyan nabotismohan na siya rito eh. Ibig sabihin, hindi prompted by the love of money ang pag-anib niya sa samahang ito. Yun na ibig. At saka may dagdag pa ako, kapatid. Kung sinasabi mo, doon sa 4,500, kung naibigay sa akin, wala ako sa samahang ito. Bakit? Nahinayangan ko bang 4,500? Napasalamat ko nung nakalipas na taon, 60,000! Tandaan mo yan. Based on the record. Ayan, kasamang aking pamilya, 60,500. Pagkayangan ko 4,000. Ang kanyang abuloy, 60,000 Ba't naman niya panghihinayangan yung 4,000? Pakita mo. Ang kabuuan total ng kanyang handog, 60,500. Yan. Sana, Brad Abner, hindi nyo na lang sinabi sana kanina yung bagay na ganun. Ano po? Ikaw ka ang nagtanong, kapatid. Ikaw ang nagtanong. Nagtanong ka kung bakit ako'y napaanib dito, hindi ba? Pinaliwanag ko. Masama pala sa'yo, di wag ka nang magtanong. Sige po. Sa kakangina nagtanong ka, Brad. Tinanong mo kung ano dahil lang pag-alis niya. Nung sumagot naman yung tao, sana ka mo hindi na sinabi. Ano, nasa sarili mo ba ikaw ngayon? Ibig ko po sabihin, sana hindi ba nagtatanong ka? Di ba Oo nga nagtanong naman talaga siya mga kaibigan. Siyempre, sasagutin naman ni kapatid na Abner kung ano yung dahilan, bakit siya umalis. No? Dapat lang sabihin niya yung dahilan. Ayaw palang pakinggan yung dahilan, mga kaibigan. nagtatanong ka ng dahilan niya? Nung sinabi ng tao yung dahilan, ano naman ang sagot mo? Sana hindi mo na sinabi. Wala ka sa sarili mo ngayon, Brad. Saka ito pa po, di po ba, Brad Abner? Isang pagkakataon, Santa Cena sa umaga, nagbiro kayo. Ano po nangyari sa inyo noon? Ay, isa pa yung kaya siya pinag-initan Opo. Sige po. Ang nangyari pa ho kasi, dahil narinig ko na si Brad Eli ukol sa binatikos po ninyo yung Santa Cena sa umaga. Ang nangyari po, nung ako'y nangasiwa sa isang lokal sa Sultan Kudarat, isang linggo kasi ang pagpapanatan yan. Lahat na may tungkulin, diakono, diakonesa, mga awit, lahat ay dadalo sa panata. Ngayon, pagdating po, dahil linggo po ang Santa Cena, merong isa sa pamunuan na medyo nahuli. Nagbibihis na po ako, nakamerkana na kong puti. Sapagkat required po sa Iglesia ni Cristo na nakamerkana po ng puti. Ngayon, nung pumasok yung diakono, ang sabi ko, saan ka ba galing? Isa Brad, nagtali pa ako ng karabaw ko doon sa Basakan. Bago kasing harvest yung Basakan. So ko, dali ka magbihis, mahuli ka na. Medyo kinalabit ko sa tagiliran, sabi ko, bihis ka na, mahuli ka. Santas, banal na agahan pa naman natin ngayon. Ayon. Yun pala, masama sa kanya, yung pagbibiro ko. Nakarating din yan sa tagapangasiwa. Ayan. Parang pagbibiro lang sana, banal na agahan, yung nabanggit ko, imbis na banal na hapunan sana, ang narinig ko kasi kabadili na banal na hapunan sa umaga, kaya nakapagbiro ako ng ganon. Nakarating din ho yan, kapatid. Ayan. Kaya isa sa bagay na binutasan nila ko ukol sa bagay na yan. Pero bakit? Ba't mo naman kasi sinabing banal na agahan? Banal na hapunan naman ang practice, mga kaibigan.
ginawang banal na agahan, siyempre talaga magalit sa'yo kasi yun po yung tinitindingan po ninyong aral Bakit tayo aabot sa ganon? Ang aking tanong sa iyo, ang pagtatanong ba o panghiyain ako, ang aking may payo sa iyo, bilang ikaw ay kababata ka lang siguro ng anak ko, sapagkat ang pangalay kong anak, 27 years old na. Nag-aaral ngayon sa New Era. Imbes na ako'y sabihin natin, ipahiya mo nito, hindi po pwede yan. Ang aking may payo sa iyo, mag-usisa ka. Ayan, makinig ka. Ayan, kung papaano sinakripisyo ko, na wala akong tinanggap. Ang tinanggap ko doon sa Iglesia ni Cristo, 21,000 plus isang buwan. Isinakripisyo ko yan ngayon dahil sa aral, sapagkat alam ko. Ang laki 21,000. Mga kaibigan, ang sahod niya sa grupo ng Iglesia ni Cristo. Malaki yun mga kaibigan. Dito sa Iglesia ng Diyos, hindi mabayaran ng milyon ang kaligtasan. Mag-usisa ka. Maraming salamat po kapatid na Abner. Pareho na lang po sana tayo makonsensya. Ang pinakamabuting magtrabaho sa konsyensya, yung aral. Hindi naman yung mga patutsyada, yung mga salita, yung aral. Sino ba talaga ang binhi ni Abraham? Si Felix Manalo o si Kristo? Si Kristo. Alin ba talaga? Ang Far East ba? Pilipinas o hindi? Yun ang aral na napakaraipang iba. Napakaraipang aral na iba. Wala sa Biblia yung aral na Santa Cena, tapos may abulo yan. Wala sa Biblia yun. Binawasan ni Manalo, inalis yung hugasan ng paa, tapos ang inilagay, abulo yan. Yun nga yung pinagtatakahan ko rin mga kaibigan, na ginagawa po natin, no? Na ginagawa po ng mga ibang sekta yung banal na hapunan di umano, na kung saan kukuha sila ng ostya at saka kukuha sila ng saro na maliliit lang mga kaibigan, ginagawa nilang literal. Tayo, wala naman po ako kung tutol kung ganun man mga kaibigan. Pero ang pinagtatakan ko lang, ginawang literal po yon yung pagsanta Cena, ba't hindi ginagawang literal yung maghugasan ng paa, mga kaibigan? Kasi yung aral ng Panginoong Hesukristo doon po sa Mateo chapter 26, verse 26, na kung saan nagturo siya tungkol po doon sa nung siya ay naghuling hapunan, pagkatapos kumuha siya ng batya o lalagyan ng tubig, and then kinuha niya yung kanyang balabal, and then hinugasan niya ang mga paa ng mga apostol, na kung saan sinabi niya, ako'y gumawa ng halimbawa upang inyong gawin din. Pinagtatakan ko lang, ang ginagawa lamang po ang mga ibang sekta ay yung magsanta Cena o yung kumain ng tinapay, pero hindi naman po nila ginagawa yung maghugasan ng paa. Bakit ganon, mga kaibigan? Anong mga dapat na pag-usapan? Aral, hindi yung makakapagpahiya ng personal sa kahit kanino. Aral ang pag-usapan natin. Okay. At saka sana kapatid, isipin mo kung bakit hanggang ngayon hindi lumalab si Manalo para i-goal ang inyong pananampalataya. Isipin mo yon. Dahil si Brad Eli, kita mo, nakalabas siya para ipatanggol aming pananampalataya. Pero ikaw, yung puno mo, bakit hindi lumalabas kahit anong gawin? Yun ang isipin mo. Diba? Bakit ka magpapaakay sa isang puno na hindi ka kayang ipagtanggol? Siguro naman ay busy. Okay? Tawagan po natin ang susunod, si Aiden Camarador, isang Katoliko. Sa dami po ng relihiyon dito sa Pilipinas ngayon, ano yung batayan or criteria kung ang isang mangangaral ay sa Diyos? Basahin natin ang 7:17 ng Juan. Kasama kitang bumasa, kapatid. Kung ang sino man tao ay nag-iibig gumawa ng kanyang kalooban, ay makikilala niya ang turo. Alin ba raw ang makilala?
Yung turo. Yung turo. Ang criteria na dapat pagbatayan, kung makita mo, kung gusto mong makita yun sa Diyos, yung turo. Kasi, kaya nga mangangaral eh. Ang pagkilalan sa kanya, aral. Mangangaral. Di aral. Di ba? Parang relohero. Saan mo makikilala yung mabuti relohero? Doon sa ginagawa niya, relo. Yung karpintero, saan mo makikilala? Doon sa ginawa niyang lamesa o kaya sa muebles o sa tinayo niyang bahay. Yung mangangaral, makikilala ang turo. Tama mga kaibigan. Dapat talaga, para makilala mo yung tunay na mangangaral, yung aral. Hindi yung sinasabi ng mga iglesia katolika na sila daw ang tunay dahil yun daw ang sinasabi ng history. Ba't doon ka sa history o sa Google magtanong kung alin ang tamang mangangaral o tunay na mangangaral? Dapat sa Biblia. Kasi ang itinuturo yung mangangaral ng Diyos, yung Biblia, hindi Google, mga kaibigan. Turo Kung ito'y sa Diyos, o kung ako'y nagsasalita na mula sa aking sarili, ang nagsasalita ng saga ng kanyang sarili, humahanap ng kanyang sariling kaluwalhatian, tatapwat ang humahanap ng kaluwalhatian, niyaong sa kanya'y nagsugo, ang gayon ay totoo, at sa kanya'y walang kalikuan. Ayon. Yung nagsasalita ng saga ng kanyang sarili, hindi sugo yun. Dapat ang sinasabi ng sugo, galing sa Diyos. Tingnan mo sabi ni Manalo, yun daw espiritu ng Diyos, nananahan daw sa kanilang kapilya. Sabi ni Manalo yun. Ilagay natin siya sa pag-aaral sa Biblia. Papasabay yung aral ni Manalo sa sinasabi ng Biblia. Tingnan muna natin ang sabi ni Manalo sa isang issue ng pasugo. Pakinggan nyo. Pasugo, August 1969, page 11. Sa ilalim po niyang litrato ng kanilang kapilya, nakalagay ang ganito. We are summoned by the Lord God to serve Him in the body or the church of Christ. We have to worship Him in the house where His Spirit dwells, like the modern house of worship pictured above. Dapat daw sambahin ng Diyos sa isang sambahan kung saan tumitira ang kanyang espiritu. Gaya raw nung nasa San Francisco del Monte. Para sa aral ni Manalo, espiritu ng Diyos tumitira dyan. Tanungin natin ang aral ng mga apostol kung pareho sila. 17:24 ng gawa. Ang Diyos na gumawa ng sanglibutan at ng lahat ng mga bagay na naririto, siya, palibhasay Panginoon ng langit at ng lupa, ay hindi tumatahan sa mga templong ginawa ng mga kamay. Tanungin kita, kapatid. Yung mga kapilya ng Iglesia ni Cristo. Mga kaibigan, napakalinaw, no? Na ang Diyos, hindi po tumatahan sa ginawa ng kamay ng mga tao na templo. Tulad yung kapilya, mga kaibigan. Kasi tayo na po kasi yung templo ng Diyos eh. Tayo yung tirahan ng Diyos, hindi po yung kapilya. Cristo, ginawa ba ng kamay yun? Opo. Ayan. Ang sabi rito ni San Pablo, yung Diyos daw, na gumawa ng langit at lupa, hindi tumatahan sa templong ginawa ng mga kamay. Tama? Opo. Sabi ni Manalo, tumatahan daw yung espiritu ng Diyos doon sa ginawa nilang kapilya. Sino paniwalaan mo? Si Manalo o si San Pablo? San Pablo po. Mag-iiglesia ka pa ba ni Cristo? Hindi na. Ay, salamat. Dapat ang maniwala ka sa nakasulat eh. Aral lang naman eh. Doon lang naman magkakatalo sa aral eh. Sabi ni Manalo, nung araw, inaatake niya yung Papa sa Roma, inaatake ni Manalo. Ang kaisa-isa daw at tanging pastor sa Juan 16, si Cristo raw yon. Sabi ni Manalo, nung una. Nagtanong naman kasi yung Iglesia ni Cristo, ayan tuloy, Iglesia ni Cristo na ang topic, mga kaibigan, no? Basahin natin. Sa Ang Sulo, pahina 58, sinulat po ni Felix Manalo. Itinuturo din ng Iglesia Katolika na ang Papa ay siyang karastasang pastor. Question box, pahina 169. Ito ay salungat din sa turo ni Kristo at ng mga apostol, sapagkat sinabi ni Kristo, ako ang tanging pastor. Juan 11:16. Aba,
Pagka sinabi mo, ikaw pastor, salungat ka kay Kristo. Kasi sabi ni Kristo raw, siya ang tanging pastor. Kristo lang ang pastor. Pag nagpakilala kang pastor ka, salungat daw yung Kristo. Kaya ang sabihin ng Papa na siya'y pastor, tutol si Manalo, inatake niya yung Papa sa Roma. Ang tanging pastor daw, si Kristo lang. Yan, tangi Aba, pagkalipas ng ilang taon binawi ni Manalo yung kanyang turo na yan. Sinabi niya, siya na raw yun Kaya natin ulit ang pasugo. Nasa August 1976, page 3, issue po ng pasugo. Therefore, this scriptural truth is revealed to us. As long as there is a messenger commissioned by God, Christ could continue establishing His church. It is precisely through the instrumentality of that one pastor, sino? Realized in the person of Brother Felix Manalo. Sino raw yun? Dati hindi siya yun. Hindi ng Papa. Nung inaatake niya yung Papa, yung pastor na yun natangi, si Kristo. Pero nung gusto niya nang kilalan siya raw yun. Ngayon, maniniwala ka pa kay Manalo? 2, 3, 4, sapat ng ebidensya para wag kang maniwala Hindi ba ganun yun, kapatid? Kaya yan ang masasabi ko. Paano natin makikilala? Sa dinami-dami ng nangangaral ngayon, makikilala ang turo kung ito'y sa Diyos o kung ako'y nagsasalita ng mula sa aking sarili, sabi Kristo. Kaya po, sa aral po nagkakatalo, kapatid, hindi sa kapilya. Unang-una, ang mga iglesia ng unang siglo, di nagtayo ng kapilya Pero sa iglesia ni ngayon, ang emphasis nasa kapilya. Kailangan maglaga ka mula Enero hanggang Disyembre. May lagak, may tinitipon construction. Lagak na si kapatid na Abner nga, 1,000, 1 linggo lagak Kaya nga hindi ako naniniwalang dahil sa 4,000, hihiwalay siya sa iglesia ni Kung maglagak siya, linggo-linggo, 1,000 Sa isang buwan, 4,000 yun, Pwera pa yung lagak ng asawa niya at ng kanyang mga anak. Yung tinuro ni Manalo lagak-lagak sa kapilya, wala sa Biblia yan. Di aral ni Kristo yan. Wala yan. Ang Biblia, sinasabi ng Biblia, nung panahon ng mga apostol, sabi ni Pablo, hindi ang Diyos hindi nananahan sa mga templong ginawa ng kamay. Ang gusto ko lang pong malaman, pwede po muna, magpakilala po muna kayo, kapatid, para naman po bigay respeto sa mga nagpalista. Okay, magandang gabi po. Ako po si Jerwin Rocha para sa kaalaman po ng marami. Okay. Ano po inyong relihiyon muna? Medyo nahuhuli po yung video, mga kaibigan, doon sa salita ng video. Nahuhuli po yung audio doon sa video, mga kaibigan. Kapatid? Okay, Iglesia ni Cristo po. Okay po, sige po. Okay. Pangalawa na po ito na sumisingit na inunahan yung mga nasa listahan. Pero Brother Josel, gusto ko lang bigyan ng kaalaman ng mga panauhin. Ang nakalagay po rito, kapatid, nagsusuri. Hindi ka po nagpakilala ritong INC. Actually, it's my discretion and prerogative kung iniyan man po ang inilagay ko. Ibig mong bang sabihin, hindi mo ikinararangan na ikaw ay Iglesia ni Cristo? Ikinararangal ko po, sobrang-sobra. Pero bakit dito sa papel, pinagkaila mo na ikaw ay Iglesia ni Cristo? Mabuti pa Ito'y kasama yung nagtanong din kanina, mga kaibigan, kasama niya. Kasi katabi niya sa upuan kanina yan Yung nauna nagsalita, nagpatala talaga INC siya. Okay. Pero ikaw, dito nagsusuri. Okay. Big mo sabihin, kahiya-hiya ba na ikaw ay kaanib dyan? Okay. Pero dito sa papel, the record will show na hindi mo ikinararangan na ikay miyembro dyan. Pero totoo po na nagsusuri ako ng inyong mga aral. Pero hindi ko itinatanggi na ako ay miyembro ng Iglesia ni Cristo. Ito nga ang nakasulat ka pa. Okay. Okay. Sumingit ka lang nambastos ka lang sige. Ang tinatanong namin doon, anong relihiyon nung magtatanong, hindi namin tinatanong kung anong intensyon. So, ang intensyon mo nagsusuri, wala namang problema ron Ang hindi ang tiniliwanag lang ni Brad Willie, hindi mo ipinalista kung anong relihiyon mo.
Kasi merong nakalista na number 7, si Hyson Ranas. Siguro mas maganda sa kanya ka muna magpaalam kung gusto mong kunin yung kanyang pagkakataon. Okay. Ang tanong ko po ganito, Brad Eli, totoo po ba na ang isa sa mga aral o doktrina po ninyo na inyong ipinatutupad ay yung pagbabawal po ng, sa pag-aasawa ng mga ministro po ninyo? Iyan, chismis ng mga pastor mo. Sa amin po, pumapayag akong mag-asawa ang kapatid, kaya lang, nasa kondisyon. Walang sakit. Yung isa nga, yung kapatid nga ni Brad Willie, ang nagustuhan may hepatitis B Yung kapatid niya, yung babae, Maricar Santiago, nagkagusto sa may hepatitis B. Pinigilan ko. Bakit? Mahahawa ka kapatid, pagamot muna natin. Hindi siya nakaintay. Ngayon, magaling na si kapatid na Antonio. Kung nakaintay lang sana siya, nagkatuloyan sila. Kaya lang, hindi siya nakaintay Ganon dit sa amin. Wala kang trabaho, hindi kita papayagan mag-asawa. Gugutumin mo lang ang asawa mo. Sasaksak mo lang sa biyenan mo, sa nanay mo hindi naman ganon ang batas ni Kristo. Ang batas ni Kristo, pag nag-asawa ka, you must be independent. Basahin natin sa Mateo 19, versikulo 5. At sinabi, dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at makikisama sa kanyang asawa at ang dalawa ay magiging isang laman. Kung mag-asawa, dapat nakahanda ka na iwanan ng tatay mo at nanay mo para makatindig ka sa sarili mong paa. Yon ang paraan ni Kristo. Iiwan ng tatay, nanay, mag-aasawa ka, isasaksak mo sa tatay mo at nanay mo. Kawawa naman matatanda. Wala ka naman trabaho. Kaya sinususpindi namin. Pero hindi namin tinitiwalag basta-basta na ang isang tao wala namang mortal na kasalanan. Yun ang nagpapatunay na yung chismis ng mga ministro ni Manalo, napulot lang nila yun sa alimuom. Sige po. Yan ang pagkakataon si Hyson Ranas, isang Katoliko. May batayan po kaya ang sa Biblia ang pagnunubina? At saan po kaya ito Hindi ba kapatid, ang pagnunubina yung dadasal ng mahaba, na ulit-ulit? Walang batayan sa Biblia yung bawal nga ang Biblia yun Mateo 6, versikulo 7. At sa pananalangin ninyo, huwag ninyong gamitin ang walang kabuluhang... Ito kasi yung ipinipilit ng mga Iglesia Katolika na pwede daw yung panalangin na Aba Ginoong Maria kasi hindi naman po daw yun yung tinutukoy na walang kabuluhan. Dahil may kabuluhan naman daw dahil yun daw ay kinuha mula sa Biblia na kung saan yung Aba Ginoong Maria ay sinabi daw yun ng anghel. Mga kaibigan, yun po yung palusot po nila. Pero yung ginawa po nila tungkol po sa panalangin na Aba Ginoong Maria, kung atin pong i-analyze, hindi naman po panalangin yun Yung Aba Ginoong Maria, punong-puno ka ng grasya, ang Panginoon ay sumasa iyo, ay nasa iyo. Panalangin ba yun, mga kaibigan? Kwento po yun Ikwinekwento mo na si Maria ay punong-puno ng grasya. Hindi po yun panalangin. At ang masama pa doon ay paulit-ulit. Hindi naman po tayo tutol na kung sabihin natin si Maria ay punong-puno ng grasya o si Maria ay mapalad sa mga babae kasi siya yung naging ina ng ating Panginoong Jesucristo. Pero hindi ibig sabihin na kailangan mong ulit-ulitin, na ilang beses mong ulit-ulitin. O ito, nakakatuwa po itong pinapaliwanag ni kapatid na Eli tungkol po sa panalangin ng mga Katoliko. Matutuwa po kayo dito. Paulit-ulit na gaya nagawa ng mga hintil sapagkat iniisip nilang dahil sa kanilang maraming kasasalita ay didigin sila. Huwag nga kayong magsigaya sa kanila sapagkat alastas ng inyong ama ang mga bagay inyong kinakailangan bago ninyo hingin sa kanya. Ayun, sabi ng Panginoong Jesus, sa pananalangin nyo, huwag kayong paparis doon sa mga mapagpaimbabaw na nananalangin ng paulit-ulit. Sa kanilang maraming kasasalita, diringgin sila. Huwag nga kayong magsigaya sa kanila sapagkat alastas ng inyong ama sa kalangitan ng mga bagay na kinakailangan ninyo bago nyo hingin sa Kanya. So, ating pag-inom si Kristo, kapatid, nagturo siya na palangin. Maikli lang Hindi naman inulit-ulit ng mga apostol yun
Sa nobena, 5 Santa Maria, meron pang litanya eh. Alam nyo ba yung litanya? Yan yung isa sa nakakatawang panalangin ng mga Katoliko, yung litanya. Pakinggan natin. Ang litanya, ganito eh. Luklukan ng karunungan, mula ng tuwa namin, sitsidlan ng kabanalan. Ayan, yung sinasabi ng kapatid na Eli na litanya, may sumasagot na ipanalangin mo kami. Yung binabasa ng kapatid na Eli na litanya, ay kapag sinabi niya na pintuan ng Tore ni David, parang ganun, yung Tore ni David, yung ganun, may sasagot na ipanalangin mo kami. Pakinggan natin mabuti. Sisidlang bunyi at bantog. Sisidlan ng bukod tanging katimtiman. Rosang bulaklak na di mapuspos ng bait ng tao ang halaga. Tore ni David. Pati ba naman yung tore, papanalanginin natin mga kapatid. Tapos, toring garing. Ang katwiran nila dyan, yung Tore ni David daw, si Kristo naman daw yon. Yung rosas, si Kristo daw. Yun po yung sinasabi nila ba't din nyo na lang i-erekta, mga kaibigan? Ba't ganyan? Kabanantipan. Pati ba naman yun? Kaya wala po sa Biblia, labag pa po sa Biblia, kapatid. Kasi kung tayo mananalangin, dapat ang panalang natin sa Diyos mismo, direkto. Pakinggan nyo sa 4:6 ng Filipo. Basa. Huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay, sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat, ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Sa Diyos tayo mananalangin. Pakilala nyo yung kahilingan sa Diyos. Hindi kay Maria, hindi sa Toring Garing, hindi sa Bahay ni David, o saan man. Kaya po yung tanong nyo, nasa Biblia ba yung nobena? Wala pong batayan. Opo, meron po kayong follow-up? Sige po. Okay, salamat po. Next, si Jonathan Balmes, follower of Jesus Christ. Bali ngayon lang po ako nakasubok magtanong. Sige po. Ang gusto ko pong itanong ay yung meron po ba, sa pagbabasa niyo po ba ng banal na kasulatan, meron po kayong nabasa na hindi sinira ni Kristo ang kautusan? Hindi sinira ni Kristo ang kautusan? Dalawang bagay yun, kapatid. Merong kautusang hindi sinira ni Kristo, merong kautusang sinira siya. Parang ganito, no? Meron siyang taong sinumpa, meron siyang taong pinagpala. Kasi naparito si Kristo para magpakita ng dalawang katotohanan ng buhay. Isang masama, isang mabuti, para matutunan natin yung mabuti. Miski nga yung kasulatan, nakasulat dyan dalawa Isang masama, isang mabuti. 16:11 ng unang Korinto. Ang mga bagay na ito nga'y pawang naging mga halimbawa sa atin upang wag tayong magsipagnasa ng mga bagay na masama. Nagaya naman nila na nagsipagnasa. Tuloy, sa 11. Ang mga bagay na ito nga'y nangyari sa kanila na pinakahalimbawa at pawang nangasulat sa alaala sa atin ng mga dinanan na katusan ng mga panahon. Yan. Kaya may mga nangyari sa sama nung una sinulat din yun. Ang isa sa sinulat dyan ni Pablo, yung sa isang araw tinuk sila ng mga ahas. Sa isang araw, 23,000 pinatay ng Diyos. Kasi sayang yung video, no? Medyo nahuhuli po yung video doon sa audio. Hindi po magkatapat, mga kaibigan. Napakaganda pa naman itong Bible exposition ng kapatid na Eli dyan po sa Lucena City. Pero pagtiyagaan lang po natin, mga kaibigan, kasi napakaganda po yung mga isinasagot niya tungkol po sa tanong. Sabadista siguro itong magtatanong Kasi gumawa sila ng pakikiapid sa ilang Basahin mo yung Gis ng unang Korinto. Gis 8, Ni wag din naman tayong makiapid, na gaya ng ilan sa kanila na nangakiapid. At ang nangabuwal sa isang araw ay 23,000. Sa dami ng mga nabuwal na ito, 23,000 isang araw, patay. Dahil sa napakikiapid lang nila. Kaya nasulat yon, nasa Biblia, masama, mabuti, para mabigyan tayo ng warning, makuha natin mabuti, at yung masama, iwasan natin.
5:21 ng unang Tesalonika. Subukin ninyo ang lahat ng mga bagay. Ingatan ninyo ang mabuti, layuan ninyo ang bawat anyo masama. Kaya the Bible is a picture of two realities in life. One is good and one is bad. What is error and what is right. Yan. Si Kristo, dalawa rin ang bagay na ipinakita niya sa Biblia. Yung hindi tama, sinira niya. Iginiba niya yon. Ang katunayan, basahin natin sa Hebreo. Saka sinabi niya, narito, ako'y pumarito upang gawin ang iyong kalooban. Inaalis niya ang una upang maitatag ang ikalawa. Yan. Inalis niya yung una para maitatag niya ang ikalawa. Alin ba yung unang inalis, alin naman yung ikalawang itinatag niya? 8:13. Doon sa sinasabi niya, isang bagong tipan ay niluma niya ang una. Ayun. Inalis siya, pero siya pinalit. Sabihin niya, isang bagong tipan, niluma niya naman yung una. Bakit? Si 12, ng Hebreo pa rin. Sapagkat nang palitan ang pagkasaserdote, ay kinailangang palitan naman ang kautusan. Meron siyang pinalitang pagkasaserdote. Pinalitan din niya ang kautusan. Sino yung saserdoteng pinalitan ni Kristo? At siya ang pumarit. At alin yung kautosang ipinalit niya? 3:1, Kagnawil. Kaya mga banal na kapatid, mga may bahagi sa pagtawag ng kalangitan, inyong isipin ang apostol at dakilang saserdote na ating kinikilala si Jesus, na siya'y tapat sa naglagay sa kanya, na rin naman ni Moises sa buong sanghayan niya. Tuloy. Sapagat siya ay inaring may karapatan sa lalong kaluwalhatian kaysa kay Moises. Ang pinalit niya, yung pagkasaserdote ni Moises, siya pinalit, kailangan din palitan ng kautusan. Ano ang nangyari sa kautusan ni Moises? 13:39 ng Gawa. At sa pamamagitan niya, ang bawat nananampalataya ay inaaring ganap sa lahat ng mga bagay. Nasa mga ito'y hindi kayo aariing ganap sa pamamagitan ng kautusan ni Moises. Kaya pagdating ni Kristo, hindi na pwedeng maging dapat ka sa kautusan ni Moises. Sa pamagitan niya, siya bagong saserdote, meron naman siyang bagong kautusan. Iba sa kautusan ni Moises, sa 2 ng Galacia. Mangagdalahan kayo ng mga pasanin ng isa't isa at tuparin gayon ang kautusan ni Kristo. Alam mo, diyan sa Biblia, patid, may hiwaga dyan Basahin natin yung Galacia 4. 4:22. Sapagkat nasusulat na si Abraham ay karoon ng 2 anak. Ang isa'y sa aliping babae at ang isa'y sa babaeng malaya. Man, ang anak sa alipin ay ipinanganak ayon sa laman. Ngunit ang anak sa babaeng malaya ay sa pamamagitan ng pangako. Ang bagay na ito'y malamang talinghaga sapagkat ang mga babaeng ito'y 2 tipan. Ang isa'y mula sa bundok ng Sinai na nanganganak ng mga anak sa pagkaalipin na ito'y si Agar. Ang Agar ng ito ay bundok ng Sinai sa Arabia. At ito'y ulat ng Jerusalem yun. Ngunit ang Jerusalem na nasa itaas ay malaya na siyang ina natin. Yung palang bagay na halting-hagan sinasabi ng mga apostol, si Abraham nagkaroon 2 anak sa 2 klase ng babae. Yung isa ay Hagar na alipin yun. Si Sarah naman malaya, yun ang talagang asawa ni Abraham. Ang 2 anak niya si Ismael at saka si Isaac. Yung 2 babae na yun, larawan yun ng 2 tipan. Yung isang tipan galing sa bundok ng Sinai, yun na yung 10 utos. Yun namang isang tipan manggagaling dun sa Jerusalem sa itaas. Ayun, yung Jerusalem na bagong Jerusalem. Kaya 2 ang panggagalingan ng tipan. Yung isang tipan galing sa bundok ng Sinai. Alin ba yung galing sa bundok ng Sinai? Basahin natin ang 31, 18 ng Exodo. At kanyang ibigay kay Moises, tapos na makipagsalitaan sa kanya sa ibabaw ng bundok ng Sinai. Alin yun? Ang 2 tapyas ng patoo, na mga tapyas na bato na sinulatan ng daliri ng Diyos. Yung pa yung binigay sa Sinai, yun yung tipan na papalitan ni Kristo, yung galing sa Sinai, 2 tapyas ng bato. Alin ang nandun? 4:13 na Deuteronomio. At kanyang pinahayag sa inyo ang kanyang tipan, na kanyang iwas inyong ganapin. Sa makatwid bagay ang 10 utos, at kanyang isinulat sa 2 tapyas na bato. Yan, binigay kay Moises, yung kautusan ni Moises. Sa panahong Kristiyano, hindi na tayo aariing ganap doon. Pero may utusan naman na ibinigay yung bagong saserdote, manggagaling naman sa Jerusalem sa itaas. Alin naman yung kautusan na yon? 1-2 ng Gawa. Hanggang
hanggang sa araw na tanggapin siya sa kaitaasan. Pagkatapos makapagbigay siya ng mga utos sa pamamagitan ng Espiritu Santo sa mga apostol. Yun namang ibinigay ngayon sa mga apostol, yun ang sa pagpanik ni Kristo, ipinadala niya sa Espiritu Santo yung kautusan na yon sa mga apostol. Alin ba yun? Ikalawang Korinto 3:6. Na sa amin naman ay nagpapaging sapat ng mga ministro ng bagong tipan, hindi ng titik, kundi ng Espiritu. Kaya nanggaling sa itaas, nakautusan Kristo, ipinadala niya sa pamamagitan ng Espiritu Santo sa mga apostol, yun ang kautusan ni Kristo. Yun ang pinangasiwaan ng mga apostol, yun naman ang tawag sa bagong tipan. Kaya dalawang tipan Ang sinira ni Kristo, yung Sabat, nababasa yung Sabat sinira niya. 5:18 ng buwan. Dahil dito nga'y lalo ng pinagsikapan ng mga Hudyo na siya'y patayin, sapagkat hindi lamang sinira ang araw ng Sabat, kundi tinatawag din naman na kanyang sariling Ama ang Diyos na sinakikipantay sa Diyos. Nagalit yung mga Hudyo kasi kung tawagin ni Kristo yung sa langit, Ama niya Ama ko. Ang paniniwala ng mga Hudyo, nakikipantay siya sa Diyos, namumusok siya, tao ka lang, nagpapakunwari ng Diyos. Ako ang Ama ay iisa, nagpapakunwari ka Diyos, sabi ng mga Hudyo. Kaya pinapatay siya. Ang isa pa nilang gusto nilang patayin si Kristo, sinira niya araw ng Sabat. Ibig sabihin, hindi siya nangingili ng Sabat, kagaya ng pangingili ng mga Hudyo. Hindi siya nangingili ng Sabat. Kaya nga kahit araw ng Sabat, naglalakad sila ng mga alagad niya Basahin natin ng Mateo. Na panahon yaon, ay naglalakad si Jesus ng araw ng Sabat sa mga bukiran ng trigo at nangagutom ang kanyang mga alagad at nagpasimang magsikitil ng mga uhay at magsikain. Nangyari? Tatapwat. Pagkakita nito ng mga Fariseo ay sinabi nila sa kanya, tingnan mo, ginagawa ng mga alagad mo ang hindi matuwid na gawin sa Sabat. Tamo, takot din sila kay Kristo no? Naglalakad si Kristo sa araw ng Sabat, mga alagad niya, makakita nung nagutom nung makakita ng mga trigo pinipitas yung trigo di ba? Kumain ng trigo. Ang mga alagad, sabi nung mga nagreklamo yung mga Pariseo, tingnan mo yung mga alagad mo, ginagawa ang hindi dapat gawin sa araw ng Sabat. Takot ni Kristo Bakit? Sabi, bakit kayo? Pati ginagawa niyo, dapat naglalakad ng araw ng Sabat naglalakad kasama mga apostol. Takot din sila, anong sabi ng Anong ibig ko patunayan? Ibig ko patunayan, si Kristo hindi nangilin ng Sabat. So talagang sinira niya ang araw ng Sabat. Hindi niya pinangilin. Ang sabi ng Sabatista, sabi ka ni Kristo, hindi niya sisirain kautusan. Tama yun. Meron siyang sinabi, hindi niya sisirain kautusan. Basahin natin sa Mateo 5:17. Huwag ninyong isiping ako'y naparito upang sirain ang kautusan o ang mga propeta. Ako'y naparito, hindi upang sirain, kundi upang ganapin. O hindi naman pala niya sisirain, gaganapin niya ang sabi mga Sabatista, kaya kasi Kristo, nangilin ng Sabat, dahil siya sabi niya, hindi niya sisirain. Teka muna kapatid, tanungin natin si Kristo, alin po ba Panginoong Kristo, ang hindi mo sisirain, ganapin mo. Alin, yung bang kautusan ni Moises ang hindi mo sisirain? Iginiba nga yun alin hindi niya sisirain? Pakinggan nyo, sa Gis ng Hebreo, versikulo 7. Nang magkagayoy sinabi ko, narito, ako'y pumarito sa lubon ng aklat ay nasusulat tungkol sa akin upang gawin, O Diyos, ang iyong kalooban. Meron palang nasulat tungkol sa kanya. Kaya nung pumarito siya sa lupa, pumarito siya para gawin yung nakasulat tungkol sa niya. Alin ang gagawa nun? Alin ang gagawa nun nung nasulat tungkol sa kanya? Alin ang gagawa? Alin? G5. Kaya pagpasok niya sa sanglibutan ay sinasabi. Pansin nyo, nung pumasok siya sa sanlibutan, ibig sabihin, nung pumasok sa sanlibutan, hindi siya rito sa sanlibutan. Pumasok siya. Diba? Pagpasok niya sa sanlibutan, sinasabi, hain at handog ay hindi mo ibig. Ngunit isang katawan ang sa akin ay inihanda mo. Meron pala siyang kaong inihanda rito sa lupa. Alin ang klaseng katawan inihanda para sa kanya sa lupa? 1:14. At nagkatawang tao ang berbo. Yan ang napagkamalan ni Manalo. May taong nababasa. Meron naman talagang tao Yung katawan, nagkatawan tao. Hinokus-pokus nila yung talata na yan hindi naman nila mahokus-pokus yung 3:16 na unang Timoteo. Lagay natin sa English. Ang unang Timoteo 3:16. And without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifest in the flesh. Ang Diyos ay nagkatawang tao. Tapos,
justified in the Spirit, seen of angels, preached unto the Gentiles, believed on in the world, and was received up into glory. Sino yung receive sa glory? Taas yung Ama. Yun yung Diyos na nagkatawan tao. Sino yon? God who was manifest in the flesh. Kristo. Pagpasok niya sa libang, ipinaghanda para siya ng katawan, at yung katawang inihanda para sa niya, pagdating nung araw na dapat na siyang sumunod sa utusan, sabi niya, akin na palo sa bambo ng aklat, sulat tungkol sa akin, upang gawin, O Diyos, ang iyong yung nakasulat tungkol sa kanya, ano ba yun? Mangingil siya ng sabat. Sabi ng sabatista, kaya kasi dapat mangingil ng sabat. Talukuhan niya, kapatid. Katarantaduhan niya, interpretation mo. Si Kristo, walang obligasyong mangingil ng sabat. Bakit? Sahin natin ng Marcos 2, versikulo 27. At sinabi niya sa kanila, ginawa ang sabat ng dahil sa tao, at di ang tao ng dahil sa sabat. Kaya't ang anak na tao ay Panginoon din naman ng sabat. Kita mo, si Kristo, Panginoon ng sabat. Ang isipin, yung sabat ang susunod kay Kristo. Hindi siya ang susunod sa sabat. Tanga. O, natindihan nyo yung sabi? Ginawa ang sabat dahil sa tao. Hindi ang tao na dahil sa sabat. Ganito lang yung kahulugan nun. Ginawa ang babae dahil lalaki. Hindi ang lalaki para sa babae. Pakinggan nyo. Basahin. 11:9 Unang Korinto, sapagkat hindi nilalang lalaki dahil sa babae, kundi ang babae dahil sa lalaki. Sino susunod? Ang lalaki o ang babae? Ang babae, ginawa mong leader mo, baliktad ka. Ha? Hindi ginawa ang lalaki dahil sa babae, kundi ang babae dahil sa lalaki. Para maintindihan nyo, ginawa ang damit para katawan. Hindi ang katawan para sa damit. Tama ba yun, kapatid? So, pag gagawin na yung damit, isusunod yun sa katawan. Hindi yung damit muna, tapos yung katawan, kung malaki yun, may katawan mo. Kung liit naman yun yung damit, ililiit mo. Hindi ganon. Ang susunod sa katawan yung damit. Amen? Nakita nyo? Ginawa ang lalaki, hindi dahil sa babae, kundi ang babae ginawa para sa lalaki. So yung lalaki, sundan siya yung babae. Ganon din naman yun. Ginawa ang sabat dahil sa tao. Hindi ang tao nang dahil sa sabat. Kaya si Kristo, Panginoon din naman ang sabat. Kasi hindi siya sumunod sa sabat. Hindi nga siya nagngilin ng sabat eh. Siya ang Panginoon ng sabat. Halimbawa, ako si Kristo, ako Panginoon ng sabat. Kung gusto sumunod, susunod ako. Kung ako, wala kang pakialam. Dahil ako ang Panginoon mo, tanga. Dapat? Hindi ba ganun? Ano po ang ibig ko sabihin? Ang liwanag naman po kasi mga kaibigan no? Napakalinaw naman po kasi talaga ang nababasa sa Biblia. Tangi hindi lamang po ito matanggap ng mga Sabadista na ayaw nilang tanggapin na tayo na po mga kaibigan ay nasa panahong Kristiyano na at wala na tayo doon sa panahon ng mga Israelita doon sa ilang. At ganun pa man mga kaibigan, no? Kahit sabihin natin na yung 10 utos o yung mga kautusan ni Moises ay nagpapatuloy hanggang ngayon at ginaganap ng mga Israelita, abay sa Israelita po yun. Kasi tayo po mga kaibigan ay hindi naman po tayo Israelita. Tayo yung mga hintil na kung saan doon po sa Efeso chapter 2 sa verse 12, tayo'y walang kautusan. Malayo tayo mula kay Kristo. Pero dahil kay Kristo, tayo'y inilapit sa Diyos. Kaya sa pamamagitan ni Kristo, nagbigay ng kautusan para sa atin, hindi po yung kautusan ni Moises, kundi yung kanyang kautusan. Inilapit tayo sa Diyos si Kristo, sa Efeso chapter 2 verse 12, inilapit tayo sa Diyos si Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo. Mga kaibigan, tayo'y nailapit sa Diyos at gumawa ngayon si Kristo ng kautusan para sa batas Kristiyano, hindi po yung batas ni Moises. Linaw naman mga Sabadista napakalinaw naman. Ba't ipipilit pa ng mga Sabadista na kailangan sumunod sa mga lituntunan ni Moises? Wala na po yun. Wala na po yun mga kaibigan. Ang ibig ko baga sabihin mga kababayan dito sa Lucena ay ganun si Kristo may sinira talaga. Hindi niya sinod. Alin ang isang sinira niya? Yung pangigili ng sabat. Niya meron siyang kautosang hindi sisirain. Alin ba yung kautosang hindi niya sisirain? Basahin natin ang Lucas 24. Basa. 44. At sinabi niya sa kanila, ito ang aking mga salitang sinabi ko sa inyo na kusma sa inyo pa. Kinakailangan matupad.
ang lahat ng mga bagay na nangasusulat tungkol sa akin sa utusan ni Moises at sa mga propeta at sa mga awit. At masulat lahat yun. Maghanap lahat sa kanya yung nakasulat sa utusan ni Moises, sa mga propeta, sa mga awit. Sa awit nakasulat, ako ay uod. Sa awit 22:6, hindi tao. Tao ba raw siya? Basahin niyo mga kapatid. Tao ha? Ako di tao. Duwahagi sa mga tao, tinamak ng bayan. 16, niligyan ng mga aso, kinung ako ng manggagawang mga, binutasan nila aking kalit ang aking paa. Natupad ba ito? Hindi. Ano siya? Uod o tao? Sabi niya sa hula, di raw siya, tao daw siya. Ano? Eh, sinalo, tao yan! Di makawin kayo ng David. May kahulugan eh. Pag sinabing uod, di tao, may kahulugan. Pag sinabi naman tao, may kahulugan din. Pag sinabi ng Diyos na nagkatawan tao, may kahulugan din. Dapat alam natin yun. Yung isa lang ang alam mo, bubo ka talaga. Huwag ka na mangaral. Ngayon, ano ibig ko sabihin? Ang ibig ko bagan sabihin, mga kabayan, ang panasok ito, mayroong batas na sinira. Yun yung hindi para sa kanya. Giniba niya yun. Pero meron siyang hindi sinira. Alin yun? Yung para sa kanya, kasulat para sa kanya. Ipapako siya, bubutasan ng kanyang paat kamay, itatakwil siya ng kanyang mga kababayan, itatakwil siya ng kanyang mga kapatid sa ina, yung mga anak ni Marat niyo, sinakwil din siya. Natupad lahat sa kanya. Nung nasa krus na siya, sabi niya, Ama! Naganap na ang lahat. Consumatum est. So, tinupad niya buo lahat yung nakasulat tungkol sa kanya. Hindi 10 utos. Maliwanag na sa Batista, si Kristo hindi siya nakautusan. Kaya ibig sabihin sa Batista, si Kristo sunod sa utos. Teka muna kapatid, bakit mo naman pasusunod si Kristo sa 10 utos? Unfair ka naman kay Kristo. Bakit? Anong siya? Bakit, Brother Eli? Unfair hindi para kay Kristo 10 utos. Basahin natin. 1:9 na unang Timoteo. Basa. Yamang nalalaman ito na ang kautusan ay hindi ginawa dahil sa taong matuwid. Ano kayo? Matuwid ba si Kristo? Yung kautusan daw hindi ginawa para sa matuwid. Para sa kanya ba yun? Hindi. Ang kautusan ni Moises, yung kautusan 10 utos, hindi ginawa yung para sa taong matuwid. Kundi sa mga walang kautusan at manggulo. Dahil sa masama at mga kasalanan. Dahil sa mga di banal at napatang. Dahil nagsisipatay sa ama at nagsisipatay sa ina. Dahil sa mga mamatay tao. Doon nakaukol sa 10 utos. Galang mo yung yan, doon nakaukol sa mga tao na sasama. Pero ang kautusan na yan, hindi ginawa dahil sa taong matuwid. Matuwid ba si Kristo? Hindi. Hindi sakop ng 10 utos. Amen? Ayan. Yun na po ang tagot ko sa iyo, kapatid. So, maliwanag mga kaibigan na yung kautusan sa Biblia ay hindi po yun yung kautusan na dapat ganapin ni Kristo. Kaya tama yung sinabi ng kapatid Nelly na kesundin niya, ke hindi yung 10 utos o yung Sabat, mga kaibigan, wala na po tayong pakialam kasi hindi naman po yun yung batas na dapat sundin ni Kristo o hindi naman po yun yung kautusan na dapat sundin ni Kristo, kundi meron po siyang sariling kautusan na iniutos sa kanya ng Ama. Meron siyang sariling dapat sunding kautusan, hindi po yung 10 utos. Dahil ang Panginoong Jesucristo, ayon po doon sa binasa ng kapatid na Eli sa Timoteo, na yung dapat gumanap kung bakit ginawa yung kautusan, yung 10 utos, dahil para sa mga taong mapakiapid, dahil sa mga taong magnanakaw, dahil sa mga taong mamamatay tao, dahil sa mga taong mahilig sumamba sa mga Diyos-Diyusan. Yun po yung mga dahilan kung bakit gumawa ng Diyos ng 10 utos o yung mga kautusan. Yun ay sundin ng tao, hindi po si Kristo. Huwag po nating pasundin si Kristo kasi si Kristo po, siya yung gumanap sa ating kaligtasan at nung bumaba siya, mayroon siyang kautusan na dapat sundin na tinanggap niya sa kanyang Ama. Doon po sa John chapter 10, kung babasahin po natin, may sariling kautusan na tinanggap ng Panginoong Jesucristo mula sa kanyang Ama na dapat niyang tanggapin. Kaya nga nagagalak ang kanyang Ama. Kung atin pong babasahin, nagagalak ang Ama dahil ibinigay niya ang kanyang sarili o ang kanyang buhay dahil sa iglesia, mga kaibigan. Ang susunod mong tanong, kaya ginano ko na Meron ka pa pong tanong? Ang tanong ka, Ginoong Ilan, tanong ko ito. Balik sa inyo kanina, ang 10 utos si kautusan ni Moises. Saan talata kaya mababasa ng 10 kautusan ay kautusan ni Moises? Di basahin natin. Malakias 4:4. Sundan mo pa, kapatid. Alalahanin ninyo ang kautusan ni Moises na aking lingkod
na aking ibigay, iniutos sa kanya sa Horeb. Para sa buong Israel. Sa makatid ay ang may mga palatuntunan at makahatlang. Itinatawag pa lang kausan ni Moises. Yung binigay sa kanya ng Diyos sa Horeb, sa Sinai, sa bundok. At din ang pinagalingan doon, pero tinatawag yun sa kautusan ni Moises. Sa English, remember ye the law of Moses my servant, which I commanded unto him in Horeb for all Israel, with that statutes and judgment. Yun lang kautusan ni Moises, yung binigay doon sa bundok. Alin ba yung binigay sa bundok? 4 kayo ng Deuteronomio. At kanyang ipinahaya sa inyo ang kanyang ipan, na kanyang iniutos sa inyong napin. Sa makatwid ba ang 10 utos? Yan. Yung pala 10 utos, yung pala binigay mo sa bundok na sinakatayan, 31:18 ng Exodo. At kanyang ibigay kay Moises patapos na makipagsalitaan sa kanya sa ibabaw ng bundok ng Sinai ang 2 kapias ng patutuo, ng mga kapias na bato na sinulatan ng daliri ng Diyos. Di ba yun ang 10 utos? Yung kasi sa bundok, wala lang binigay. Wala naman binigay. Tunayan yun nga binigay. Doon sa bundok ng Sinai, babasahin ko, mahaba lang eh. Sundan nyo ko ha. Deuteronomio 5:1. At tinawag ni Moises ang buong Israel at sinabi, dinggin mo, Israel, ang mga palangunan makakahatulan na aking sinalita sa iyong pakinig sa araw upang matutunan ninyo sila at ingatan at isagawa sila. Ang Panginoong ating Diyos ay pagtipan sa atin sa Horeb. Hindi nagtibay ng Panginoon ang tipang ito sa ating mga magulang, kundi sa ating ang narirитong lahat buhay sa araw na ito. Sinalita ng Panginoon sa inyo, mula sa gitna na apoy. Ako'y tumayo sa gitna ng mga ninyo, nang nahuyaon ang ipala sa inyo, sa salita ng Panginoon, sapagkat pinatat kayo itak dahil sa apoy, at hindi kayo sumampa sa bundok na sinabi, ako, ang Panginoon mundo, na naglabas sa iyo sa lupa ng Ehipto, sa bahay na makalipit, magkakaroon ng ibanos. Ako, yan ang utos. Yan ang sinabi sa bundok eh. Unang utos yan. Ikalawang utos, huwag mong gagawa para sa iyo. Rin, kung tutuloy mo. Tuloy-tuloy lang nakikita sa pungusya. Huwag kang para sa iyo, nanlarawang inanyuan, pangis ng anong yung nasa itaas sa langit o nasa ibang lupa o nasa tubig sa ilalim lupa. Huwag mong yuyukuran sila o paglilingkuran sila sapagkat ang Panginoon mong Diyos ng panibubuin na aking dinalawang plan ng magulang sa mga anong sa iklon sa ikaapat na salihang pupot sa akin. Di yan? Di ba yan nasa po? Tuloy pa. Huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon Diyos walang kabuluhan pagkat hindi rin ang Panginoong lansan sino man na bumabanggit sa kanyang pangalan sa walang kabuluhan. Ipangirin mo ang araw ng sabat. Yung ikaapat. Hindi. Tama? Alin ang iklima? Igalang mo ang iyong ama, ang iyong ina. Ika-6, huwag kang papatay. Tuloy-tuloy lang basa, di ka malinig. Ika-7, huwag pangangalon niya. Ika-8, huwag kang magnanakaw. Ika-9, huwag kang sasaksi sa di totohanan laban sa iyo. Ika-10, huwag mong iimbutin ang asawa ni kapwa. Di ba yan yung binigay sa bundok? Yung kautan ni Mrs. Meron ba binigay sa bundok? Pagkakasa ka ng iba pang binigay, bundok na ako. Yun ang ibig sabihin. Yan binigay sa bundok. Ginoong Eli, itong po sa 10 na sinabi nyo, nakita ko sa mga binitilo kanina, ang 10 us pala ay inaalis na ng dating daan. Tama po ba? Hindi, mali naman sa plano ko. Hindi. Inalis Kristo. Siya nang-alis eh. Hindi naman ako mo pagbintang. Nililinaw ko lang po. Hindi naman ako sinabing inalis ko. Analis si Kristo. Inalis niya ang una upang itatag ang pangalawa. Si Kristo nag-alis eh. Paano inalis? Papito sa'yo ha? Narinig nyo. 5. Narinig nyo sa tanong una. Huwag kang papatay. Di ba yan yung nasa sa utos? Di ba yan isa sa utos? Huwag kang papatay. Sino patay mapasapahan sa kasulat? Datapot! O ito. Kung Tagalog ka, alam mo kung datapot, ngunit, subalit. Di ba? Ang ba datapot? Ibig sabihin ba? Datapot sinasabi sa inyo. Ang mapuot sa kanyang kapatid, mapapasapanganib sa hatulan. Ang magsabi sa kanyang kapatid, mapapasapanganib sa Sanhedrin. At ang magsabi sa kanyang kapatid, ulo ka, mapapasapanganib sa impyerno ng apo. Di ibang kausan ngayon, hindi yung huwag kang papatay. Magsabi ka pa lang, magalit ka pala, bawal na. Mas mabigat ngayon. Narinig nyo sinabi sa mga taong una, huwag kang mangangalon niya. Pag halimbawa, nandun sa kwarto niya yung bae, nandito ka naman sa kabilang kwarto, sa kabilang saan, may ladala kang nangangalon niya ka ba? Hindi pa. May puntahan mo, tipusin mo at iyong sipingan. Yun ang sa batas mo. Dapat! Sinasabi ko sa inyo, ang tumitig sa bae, taglay sa puso ang masanghad, nagkakasalan na ng pangangalon niya sa kanyang puso. Magkaiba yan. Yan ang batik ito. Brother, kasasabi nyo lang sa Riwapa, no? Inalis ni Kristo ang 10 utos. Inalis ni Kristo ang 10 utos. Sa inyo po kayang babasa kasulatan na inalis niya ang 10 utos. Inalis nga eh. Inalis nga yung lang umutindi. Binigkatalimbawa eh. Yung wag mangangalo niya, hindi na yun ang batas ngayon. Ang batas ngayon, bawal tumingin ka pa lang, bawal na. Paano ka mangangalo niya? Hindi yata nauunawaan yung nagtatanong yung pinapaliwanag ng kapatid na Eli.
mukhang hindi niya inuunawa yung isinasagot sa kanya, mga kaibigan. Tinatanong kung saan banda na inalis yung 10 utos, binago nga mga kaibigan ng Panginoong Jesucristo. Pinaliwanag nga ng kapatid na Eli na narinig yun nung una, huwag kang papatay. Pero sa panahong Kristiyano, mapuot ka pa lang sa iyong kapatid ay pagpatay na ang hatol ng Diyos sa iyo. Yun nga inalis nga binago po. Yung 10 utos, binago po ng Panginoong Jesucristo. Kung baga ay nirenovate, mga kaibigan. Binago, pinabago, renovate yung 10 utos. Sadyang hindi po inuunawa itong nagtatanong na Sabadista, mga kaibigan. Inaalis nila yung ugat. Yung ugat na manangalo niya, yung ugat ng papatay, yung ugat ng kasamaan. Yun ang inaalis ni Kristo. Kaya magkaiba, hindi na kami, alam mo sa amin, dito sa sabi mo, sa amin hindi yung ang pamatay bawal eh. Hindi ka mamatay eh, magbabalik ka pa bawal, sino pa wala nang tuwa sa'yo, inakit ang katakot na sa sakit. Wala namang ganun eh. Kaya lang naman nakakasagat ka sa tao eh. Birong labi, sa kang ginawa. Tura galit mo. Kaya ang inalis yung galit, bawal yung mabuot. 3:15, unang mabasa. Ang sino mang napuot sa kanyang kapatid ay mamamatay tao. At nalalaman ninyong sino mang mamamatay tao ay hindi pinanahanan ng buhay na walang hanggan. Di sa atin, sa Kristiyano, mapuot pa lang sama na. Di lalo naman di ka napapatay, mapuot pa lang masama na eh. Hindi naman maintindihan niyang kapatid. Ayaw lang tingin. Pag kayo nabasa, sinira ni Kristo ang 10 utos. Kasi marami tayong nakita sa kayo nabasa. Bakit natin sa Ebreo? Pakinggan natin. Saka sinabi niya, narito, ako marito ang gawin ang iyong kalooban. Inalis niya ang una upang maitatag ang ikalawa. Bakit inalis? May inalis ba siya wala? Bakit inalis? Bakit tatag kalawa? Ba yung isa? Alin yung ikalawang itinatag niya? Siyetigos ng Ebreo. Sagat ng balita ang pagkasaserdote ay nailangang palitan naman ang kautusan. Kautusan ba pinalitan na wala? Meron bang ipinalit? Ngayon, kung ayaw mo ba dyan, magtibay ka na sa iyong wala. Sayang itong video mga kaibigan. Nahuhuli po yung video doon sa audio. Mga kapatid, napakaganda pa naman sana, no? Wala ka ng sarili mo. Hindi na namimilit ang kapwa para maniwala sa akin. Ngayon, aminin sa akin, kung gusto mo makipag-diskusyon, tatakan kita ng isang araw. Kasi, teka muna, ang nagpansa ka magtatanong, wala namang agreement, nauubusin mo lahat ng oras ng taong na ikaw lang pagdikulang ko. Kung gusto mo diskusyon, tawagin mo yung paso mo, yung pinakamasang tawagin mo, hindi ka sige. Sige, brother. Nangako ko sa'yo. Tama na po siguro dahil ubos na ang oras. So yan po yung sagot ng ating kapatid Nelly doon po sa nagtanong na Sabadista, mga kaibigan. Bagamat hindi po maganda yung audio, yung video doon sa audio, pero nakita natin napakaganda po yung turo ng Biblia sa pamamagitan po ng pagpaliwanag ng kapatid na Eli kung paano po yung 10 utos ay binago ng ating Panginoong Jesucristo, na kung saan ang ginawa niya, nirenovate niya yung 10 utos, kasi 10 lamang po yun. Pinabago po ng ating Panginoong Jesucristo, na kung saan yung tungkol po doon sa pagpatay, ang inaalis na po ng Diyos po rito, ang ating Panginoong Jesucristo, hindi na po yung aktual na pagpatay. Miski yung magalit ka pa lang, yung puot mo, pinapatanggal na po ng Diyos. Pero hindi natin sinasabi na okay lang yung pumatay kasi binago na pala. Ay hindi po. Kasi kung hindi ka na mapuot sa iyong kapatid, paano mo pa mapapatay? Mga kaibigan, kung meron kang puot, pagpatay na po yun sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya mas ano nga ngayon mga kaibigan mas pinarami nga yung kautusan, hindi na lamang po 10 kasi sa 10 utos walang bautismo, no? Walang bautismo roon. Pero sa ating Panginoong Jesucristo ay may bautismo. Kaya nga nung una tayo walang kautusan sa mga hintil, pero nung dumating ang Panginoong Jesucristo, ang pananampalataya, nagkaroon na po tayo ng kaligtasan. At tayo na po ay inilapit ng Panginoong Jesucristo sa Diyos. Siya yung naging daan natin para makalapit tayo sa Diyos. At dahil sa Kanya, inilapit tayo sa Diyos upang pwede na rin tayong tumawag sa Kanya, Aba, Ama.
Bakit? Kasi mga kaibigan, tayo na po ay tinanggap niya na bilang anak sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Kanya. Kaya napakaganda napakalinaw po yung binahagi dito sa video, mga kaibigan, kung paano po tayo dapat matuto doon po sa katotohanan. Kaya yung mga hindi pa po nakapag-subscribe, ako po humihingi po ng pag-anyaya sa inyo, mga kaibigan, para kayo na po ay mag-subscribe para sa mga susunod nating video ay maging updated po sa inyo. Napakaganda po ito. Hanggang sa susunod po mga kaibigan dito sa ating programang Exposed Truth.